So, good morning everyone. Nana po ta karon sa ato ang morning devotion og I hope nga naka-tune in mo dira and thank you so much nga naa mo karon og naga-desire nga makadungog na po sa pulong sa Ginoo. So, before that, let's have a short prayer. Heavenly Father, Lord, salamat o God niini nga kabuntagon. Salamat Lord sa opportunity o God nga kami Lord makatuon sa imong pulong o God, lamdagi kami kanunay. Lagi kami, Lord, og giya sa among pagkinabuhi, Lord. Bisan pa, Father God, we pray nga ang among paghisgutan karon is Lord nga ma-apply sa among kinabuhi, O God. Salamat, O Dios. Dalayon ka. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. So, hi again, everyone. So, I hope nga you are doing good in your places right now. O karon, let's start sa ato ang morning devotion. So, ang ato ang topic karon is about inner peace that comes from God. Amen. So, inner peace. So, kanang peace nga gikan jud sa Ginoo. Amen. So, we will talk about inner peace that comes from God. So, let's define first what is inner peace. No? Kung unsa gyud ng inner peace or peace lang ba nga peaceful imong lugar or unsa gyud ng inner peace nga gikan sa Ginoo. Unsa day na siya nga klase nga peace. So, let's define first what is peace. So, when we say inner peace or peace of mind refers to a deliberate state of psychological or spiritual calm despite the potential presence of stressors. Amen. So, kung miingon day ta og inner peace is kanang kalma ba? Kalma ang imong espirituhanon nga butang or ang imong huna-huna. So, bisan pa og naglibot ang problema sa imuha, bisan pag diri nga side na ay problema, diri nga side na napoy problema, I mean naalang gyud siya sa imuhang palibot. But then you already have or you always have that inner peace nga naa sa imuha. Amen. Nga gikan sa Ginoo. Amen. So inner peace is dili lang nga quiet place or lugar nga walay mga tao or kanang hilom, but when we say inner peace is it's from within. It's from within your mind or your spiritual nga kinabuhi nga naay peace of mind. Amen. So despite sa mga problema imong ginaagian is you remain calm, wala kay ginahuna-huna nga stressful, bisag tuod ga-exist ang imong mga problema, ga-exist ang mga butang nga maka-stress unta sa tao, but then inner within yourself, no, sa imong hunahuna sa imong espirituhanon nga butang is naa ang peace sa imuha. Amen. I hope nga imong na-get ang akong point. So kanang kini siya is from Wikipedia, no, na definition. Inner peace, akong balikon, inner peace or peace of mind refers to a deliberate state of psychological or spiritual calm despite the potential presence of stressors. So, bisan pa og, for example, ang imong giagian karon is kanang sa uban tao, tan-aw nila is grabe, no? May ka nga, naunsa naman na ilang kinabuhi, oy nga, kanang dili naman na makaya or kanang di ba, na-experience niyo na nga, kana siya ba kay murag wala siya problema bisag kanang nahitabo na siyang family, no, makain ka nga kana siya kay malipayon gihapon. So that's because naatay inner peace sa tong kaugalingon or peace that comes from God nga imong na-acquire. Amen. So now how do we embrace the inner peace? Amen. So how do we embrace the inner peace that comes from God? So when we say that inner peace comes from God, so unsaon na to kanang unsaon na to paggamit niya, unsaon na to pag embrace or unsaon na to pag acquire niya nga ato siyang ma-utilize sa tong kinabuhi kay usay manggod
kabaluta nga ang peace gikan sa Ginoo. But then we just know it, no? Mingka, oo, ang peace gikan sa Ginoo, but then how can I use that in my life? Unsa nato na nga ma-apply nato sa tong kinabuhi? Dili lang pwede nga nakabalo lang ta, no? It's not about knowing, but we should apply it in our life. Amen. So let's read in Colossians chapter 3 verse 15. Amen. So I hope ready inyong mga Bible para nga mas nindot ang atong pagaisgutan, no? Let's read in verse 15. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. Amen. So sa dagingon, let the peace that comes from Christ rule in our hearts. Mo na dapat ang ato ang i-embrace sa atong pagkakristohanon. Nga naman, atong iparule ang peace atong kasing-kasing. Kay nga naman, dili man sa tanan panahon nga nakabalota nga ang peace gikan sa Ginoo is wala na to ginagamit. Right? Wala na to gina-apply sa itong kinabuhi nga, ay dapat day ang peace nga gikan sa Ginoo is ato dayang ipatigbabaw sa itong kasing-kasing. Amen. You don't just neglect the peace that comes from God, but rather you put it in your heart nga naa ang Ginoo naghatag og peace nga gikan mismo sa iya. Amen. Atong ibutang sa itong kasing-kasing kay nga naman ang atong kasing-kasing is kanang daghan kayo taog kanang pangamba ba, daghan kita og kanang gipanghuna-huna nga hala ka uy mabalak ka nga, hala ka ugma unsa naman atong buhaton, unsa naman atong ngayon na ba labi na sa mga girls, right? Nga kanang advance tayo mag-isip. We always want nga prepared ta for the incoming days. We want ourselves nga kanang dili bitaw ta kanang wala tay kuan ba, wala tay plan, wala tay kanang gusto na to plaster tanan. But then when we let Christ rule in our hearts, no, the peace that comes from God atong iparule sa atong kasing-kasing. So muo day nay maghatag sa tuwa og guide or inana din nato i-embrace ang atong kinabuhi. For as members of one body, you are called to live in peace. Amen. The moment you receive Christ, the moment nga ang imong gisurrender ang imong kinabuhi sa Ginoo is naa na kay it's an obligation, it's a part of your Christianity nga kinahanglan dita magpuyo sa kalinaw. Nga naman, we are member of one body, meaning we represent that one group sa tibuok katawhan. Amen. Bisan pa katong mga wala nakaila sa Dios, but then when we saw you, when somebody saw you, may ingon yun siya nga, ay kana siya, Kristohano na siya. Right? So for as members of one body, you are called to live in peace. Amen. So not everyone, sad to say, not everyone is able to live in peace right now. Bisan pag mingon ka nga, Christian na siya, nga naman, we don't let the peace of God rule in our hearts. Amen. So we should let Christ rule in our hearts. Let the peace that comes from God rule in our hearts. Amen. So it's very challenging. Amen. Very challenging. Ang peace nga gikan sa Ginoo is kinahanglan din nato siya kanang ikinabuhi. Kinahanglan din nato siya ipakita sa tanan or bisan pa labaw sa tanan, no, sa mga wala pa nakaila sa Ginoo. Nga naman kay muoday na ang atong role as a member of body of Christ na kinahanglan ta magpuyo sa kalinaw. We should have that kanang role model ba, mahimo ta nga role model sa tanan katawhan nga ay kana siya dili day siya basta-basta. Kay bisan pag daghan day problema yang giagian, makaingon siya ba nga malipayon man gyapon ning tawhanan ni, wala man gyapon ni siya kanang walay kabalakan ba. Bisa pag sa ako pa nadungog nga balita, no, kanang daw kunoy gira kuno. But then if you're truly at peace in God, no, kung tinuod ka nga kanang wala kay kanang dili ka mangamba ba. So you represent yourself nga kanang ambassador ka ni Kristo. Kanang wala lang kanang you don't take seriously sa mga panghitabo, but then you take seriously on how to present yourself sa tanan tao. Amen. You make yourself as a model nga kanang okay lang na mahitabo yun ang tanan kay nga naman
ang Ginoo man nagbuot, dili ta wala tay control, right? But we should live in peace as one member of Christ, one member of body of Christ kay ato siyang gi-represent eh. We are ambassador, right? And always be thankful. Amen. Always be thankful. Kaya nga naman, not everyone is able to avail that opportunity nga mahimo nga member. Amen. Maka-receive sa salvation nga gikan sa Ginoo, right? So, we always be thankful nga kita is gipili ta sa Dios nga makasabot ta sa iyang pulong, gipili ta sa Ginoo nga atong ma-experience ang peace nga gikan sa iya. Amen. So, let's move forward. So, here. So, what I said is kanang mahimo ta nga very challenging sa itong pagkinabuhi. Kaya naman, this sa Hebrews 12:14, work at living in peace with everyone. Amen. So, as we move ourselves no sa ato ang journey diya sa Ginoo, ang most challenging or one of the most challenging part of being a Christian is we live at peace with everyone. Amen. So, bisan pag sa imong self, sa imong kaugalingon nga, kana bitong naay times nga kana bitong weakness nimo. So, moana ang kalaban nga, ako yun ni siyang pauliton, ako yun ni siyang kanang surang-surangon ba, para nga mura mawala bitaw ka, mawala kasi mong goal nga i-represent mo ang Ginoo as a member of Christ. So, you have to work living in peace with everyone. So, gusto kaniya ulit-uliton, no? Gamiton niyang uban tao ba nga, sige, awayan na siya para nga dili na ang imuhang hunahuna or imuhang pagpangalagad sa Ginoo is struggle na siya. So, naay mga inanang instances. So, we have to work at it, no? Work at living in peace with everyone. So, bisan pag gamiton pa na sa kaaway ng imong, kaya gamiton pa ni Satan ang imuhang silingan or imo bang family members ba sa inyong home, no? Bisan pa imong friends, but we have to work in peace, no, with everyone. Nga naman, kay sa ako pang giingon, we are ambassadors. Like, so, work at living in peace with everyone. So, bisan pag challenging kay ni siya nga part sa atong pagkakristohanon, but kinahanglan nato ni siya lihokon. Amen. So, dili lalim, no? Labi na kanang gusto yung kay ka ba? Kanang basta manggod, imo nang take si Jesus as your personal Savior and your Lord. It's not about yourself anymore. Amen. So, makain ka nga, sus, lamig jud kayo i-wild, lamig niyo kayo, kanang nakaimuhang personal ba? Personal nimo nga desire nga, maghimo bitaw ka anang habutang nga, not allowed. Amen. Kanang, you know what I mean? Kanang, gusto nimo nga kanang imo i-show sa, kanang sa tanan ba nga, inana ka, but it's not you anymore. Right? The moment you receive Christ, it's not you anymore, but it's Christ. It's the Lord nga nagpuyo diya sa imuha. It's the Lord that rules your life na. So, dili na pwede nga imong huna-hunaon imong kaugalingon nga sa imong pagkinabuhi nga, ay, akong buhaton akong gusto tungod kay ako maning kinabuhi. No. Kinahanglan nga magkinabuhi ka sa gayong work at living in peace with everyone. So, taman sa imong makaya, taman sa kanang imong mapugan imong kaugalingon. Amen. Kinahanglan mo na i-work out every day. I-work out nimo na as you go throughout sa imong journey diya sa Ginoo. Nga naman, you are the ambassador of Christ. Amen. You represent that body of Christ. Amen. And work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Amen. So, we should work on it every single day. Og atong iput in mind nga ang inner peace nga gikan sa Ginoo is kinahanglan nato i-work. Amen. Kinahanglan din nato siya i-work out. Dili lang we receive that peace from God. No, kay usay man gud pwede nato siya hunahunahon nga kana bitong ay nakuha na nako ni nga peace. But then unsa man ang imuhang kanang part, no? Gitagaan na ka og peace da sa Ginoo, no? But then, unsa man imong gi-take part ana para nga mag-continue na siya sa imong kinabuhi. Unsa man imong gibuhat para mag-work na siya sa imong kinabuhi. So, kinahanglan na nato siya i-work out sa tong life. Not just nga
ato siyang gi-receive from God, but then ato siyang gi-apply sa ako pang giingon no sa ato ang prayer. We hope that ato ni siya ma-apply sa itong kinabuhi. Amen. So I hope that you're still with me. So working at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. So very critical na siya, no, na kinahanglan na ay nga ang ato ang pagkinabuhi is nauyon jud sa kabubuton sa Ginoo. Amen. It's not about ourselves anymore, but in the Lord. So what should we do to remain at peace? So muna'y pangutana karon. So the moment we receive the peace that comes from God, so unsa na to ni nga ma-remain na siya sa atoa, kay usahay kanang makuha na ta ba, matabunan na ta sa mga panghitabo sa itong kinabuhi, sa kumanggingon first nga, daghan kayo problema imong gina-face, no? But kanang murag, wow, saan naman murag ma-overwhelm ka ba sa mga panghitabo, then malimot na ka nga, ay kinahanglan din na ay peace nga gikan sa Ginoo sa kuha. So how should we remain at peace with the Lord? So let's read in Psalms 34 verse 14. Turn away from evil and do good. Amen. So usahay mao nga wala tay peace of mind, wala tay inner peace atong kagalingon kay nga naman we always turn ourselves to evil, right? We always attract ourselves from evil ones, sa tanan natong mga weaknesses, sa tanan nga mga dili maayo nga mga butang. So that's why we struggle kay nga naman ang atong ginabuhat is not good, no? Wala nakapahimaya sa Dios. Muna nga wala tay inner peace. So for us to able to maintain that inner peace nga gikan sa Ginoo is we turn away from evil. Amen. Like 180 degrees, like we're not coming back from that. Amen. So atong gidawat ang Ginoo, no? Ato gihil ta sa Ginoo, nakabaton tag inner peace sa Ginoo. But then how are we going to maintain that? Is we turn away from evil and we do good. Amen. So we do good every day, every single day. But it doesn't mean nga dili na ka makasala, right? So lahi ang kanang imong ginatuyo ba, ginatuyo ni mga buhaton nako ni og lahi po na nga nakakumit lang ka og sayop, right? So kung nakakumit lang kag sayop, like now miingon ka nga nasayop na pug ko da kanang nakahimo na pug ko og bad. But then you set yourself nga okay, kanang ako na po ning i-try again, kanang you strive ba imong ginabuhat imong kaugalingon nga kanang within that way ka padulong maghimo kag maayo ana nga da ka padulong ba dili kay moatras na pud ka ay maghimo na lang kog dautan oy kay dili man jud ko maayo oy kanang nasayop na pud ko. No, we don't come back but we move straight forward. Amen. Atong i-claim ang inner peace nga gikan sa Ginoo and turn away from evil and do good. Amen. Search for peace and work to maintain it. Amen. So dili lang nga ay gitagaan ako peace sa Ginoo, dili na jud ko magproblema, wala na jud struggle sa akong kinabuhi. No. The moment you receive Christ is the more challenges we receive, the more struggles we experience, labi na sa first timers or napalang ka sa kanang level ba, napalang ka sa level nga ginetest ka sa tanan nimong weaknesses before is makaingon jud ka nga halaka unsaon man ni, no? So we should search for peace, right? So in short, we should search God every single moment of your life. Work to maintain it. Amen. We should maintain that peace that comes from God. Dili lang nga pag Domingo lang. Amen. Dili lang pag kanang makakita ka ni pastor, no? Dili lang sa sulod sa church, but then every day sa imuhang kinabuhi, no? You should work to maintain that peace nga gihatag sa Ginoo sa imo. Amen. So let us hear the advice of Paul to the Philippians. So si Paul naghatag siya og advice sa Philippians. So we have to listen to this kay natay makuha ni. Amen, sa advice ni Paul. So Psalms 34 verse 14. So don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts
and minds as you live in Jesus. Amen. So don't worry about anything. Instead, pray about everything. Amen. Pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen. So, kinahanglan di ay nga, dili na nato i-worry ang mga butang. So, as ako lang i-testimony, no, last 2 years ago, no, katong ni Anhi Midere, kay katong mga nakay ko ni Abi, diri sa Bukidnon, naaday ko sa Bukidnon. So, last 2 years ago, ito ni Anhi ko sa Bukidnon is, kanang naputoy nahitabo sa mong family, no? So, kanang murag ganang big struggle sa mong family ba ato nga time, kaingon ko nga, hala, imbes nga ni uli ko diri, nahitabo sa mong family. And then now, no, nga uli na pud mi diri, nabutang sa kong self sa kong mind nga ni uli na pud mi karon, na pud hitabo sa mong family, no? Kanang makaing ko ba nga kanang pag naa mi diri kay murag naid dako kay nga challenges, but then kanang wala na ko siya gina-take as kanang problem. Wala na ko siya gina-take nga kanang mag-struggle mi diri, but then kanang I lead myself to them nga kanang okay lang na, kanang being positive ba. So, mo nagiingon ni Paul nga don't worry about anything, instead pray about everything, tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen. No? Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. Amen. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ. Amen. No? Pag abot na mo diri is sa wala nakabalo, no, kanang ang akong papa is na mild stroke siya. So atong March 25th. So until now he's recovering and thank God kanang he's better now. So wala lang, ako lang siyang napamalandungan ba nga last 2 years ago naguli mi diri na inahitabo, no, then tapos karon na pud ni uli na pud mi na pud nahitabo, like kanang naay challenges ba, but then as we lead in Christianity, di ba, so it's our challenge na sa among family nga naa karon sa akong husband nga we lead our family here, my parents, in a positive way, no, nga dili bitaw hala ka kanang grabe ka balaka, no, so na to ni ana, no, nga as we know nga our father is kanang the provider, no, mo iga provide sa amoa, like sa ako ang sister sa tanan expenses diri, but then we don't worry about anything, but then we put everything to Christ. Amen. So matingala sila uban nga hala wala lagi sila gapost sa Facebook, no, ngay nani nahitabo ana, no, we don't really put ourselves to that, kay nagatuo mi nga tanan na ay katuyuan. Amen. So amo lang basta ako basta kanang dai mo agi nga problema magkain ko nga unsa na pud ka ni nga challenge, no, ana ta ba, so we should maintain the peace that comes from God. So dili lang nga pag nanay kay problema mawala na. So it's not like that. So kinahanglan na nato siya i-work out every day, kinahanglan nato siya kanang as a member of body of Christ, kinahanglan to siya i-show sa tuang mga kaila or sa tuang maski sa mga friends nimo, no, maski wala pa siya nakaila sa Ginoo nga you remain cool, no, you remain kanang stable sa imong pagtuo sa Ginoo. So you're not shaken sa giingon pa, no, kanang nagauban ang Dios sa atoa. Amen. So thank Him for all He has done. Amen. Bisan pa sa giingon pa ni Job, no, sa kalipay lang bata magpasalamat sa Dios, kung sa problema wala na. Amen. So all the time we thank Him sa tanan nato nga gianaagian. So verse 7, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand, no, bisan pag pagkain ka ba ano ka nino nga basta nata sa Ginoo kay dili man ka mabalaka or kanang basta it's like the power nga gikan sa Ginoo mo nay kanang benefit ba nga ato makuha gikan sa Ginoo. His peace will guard your hearts and minds as we understand His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ. Amen. So salamat kayo, no, sa inyong time. I hope nga kanang naamoy nakuha about peace that comes from God. I hope nga na-instill sa inyo nga dili kinahanglan nga atong i-show ang negativity sa atong kinabuhi, but then
we should work on the inner peace nga gikan sa Ginoo nga mo show siya sa tanang katawhan. So inner peace that comes from God. So we should work on it to maintain it. Amen. So sa tanan de ay no nga naminaw, sa tanan nag-tune in, don't forget to subscribe or to like our page, Jesus Ministry Church Philippines sa Facebook and sa YouTube pod. Please subscribe, and we have also Instagram. So you can follow us in Instagram, Jesus Ministry Church Philippines. So I hope you're doing well, ug I hope nga makapamalandong mo sa tuang topic karon. You should work on it every single day. Amen. So, God bless everyone. Stay with His word. So,